Magandang araw mga boss, i-change oil ko muna itong sasakyan ni customer bago ko hanapin yung problema niya na pag dumaan daw siya sa mga lubak-lubak, sunod-sunod daw yung lagutok na naririnig niya dito sa pang-ilalim. Sa pag-change oil naman nito mga boss, gamit lang kayo dyan ng backstress sa number 17. Luwagan nyo itong drain plug. Pag maluwag na yan, pwede nyo ng kamayin yan para tuluyan nyo nang matanggal itong drain plug. Ito lang ang kagandahan kapag on time na nagpapa-change oil ang isang customer. Kita nyo, yung bagsak ng langis, hindi siya masyadong malapot. Kasi nga, on time siya sa pagpapa-change oil. Dahil sa kaunti na lang yung tumutulong langis, ibalik ko muna itong drain plug mga boss. Ipakapit ko muna yan sa trig niya. Tapos gamit yung backstress sa number 17, higpitan ko na itong drain plug niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, higpitan ko na. Na after ko nga mahigpitan itong drain plug niya, balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer. Alam niyo naman mga boss, pag ako ang nag-change oil, pina-flashing ko muna itong makina ni customer bago ko nga ilagay yung pang pinalalangis. Siyempre sa pag-flashing na gagawin ko, gumagamit din ako ng pure oil, itong Rev X40. Maganda kasi yan mga boss, nakakatanggal yan ng mga malapot na langis na kumapit dito sa loob ng makina. Kaya nga, 90s pa lang mga boss, yan na talaga yung gamit ko pang flashing. Kahit sa gasoline mga boss, yan din ang ginagamit kong pang flashing. Ganon din sa mga truck, sa mga bus, sa mga mini truck, ayan ang ginagamit kong pang flashing. Kaya subok ko na yan. After ko maisalad yung 3 litro na ginamit kong pang flashing mga boss, syempre, ipa-start ko itong makina. Ibalik ko muna itong engine cap niya, syempre, bago nyo pa-start yung makina. Gagamit din kayo ng common sense nyo. Huwag nyong gayahin yung mga basher na ang hinahanap niya lagi sa video kung saan ako magkakamali. Pa-start ko nga muna itong makina. Ayan yung susi mga boss, syempre, pipihitin nyo yun. Alam niyo mga boss, share ko lang sa inyo. Sa mga mekaniko na gumagawa ng mga video, minsan hindi ako nagko-comment ng negative dyan. Unang-una kasi ang kapigiran ko, may kanya-kanya kaming style ng paggawa. Pero yung mga mekaniko na negative kung mag-comment sa akin, alam niyo naman kung sino yun di ba? Siyempre yung mga tinamaan yun ng magagaling. Mga magpipinsan yun di ba? Kilala niyo naman sila Kuya Mando, di ba? Si Kuya Rugas. Magte-text lang sila sa number ko para murahin lang ako, di ba? Sagasaan mahina na siguro yung kita. Nakikita na kasi nila, natututo na kayo, hindi na kayo basta-basta naiisahan. Balik na nga ako dito sa trabaho mga boss. Tandaan nyo mga boss na pag napa-start nyo nga itong makina, hayaan nyo lang siya naka-idle. Hindi nyo kailangang i-revolusyon. At pag na-consume nyo na yung 5 minutes na naka-start nga itong makina, pwede nyo nang switch off yan. Ayan mga boss, sinitsop ko na itong makina. Balik na ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. Siyempre gamit yung backstress sa number 17, i-drain ko ulit itong langis na ginamit kong pang flashing. Gamit nga ulit itong backstress sa number 17, luwagan ko ulit itong drain plug. At pag maluwag na yan, pwede nyo na yan tuluyan tanggalin para itong langis tumulo na siya. Kita nyo mga boss, yung kagandahan pag nagpa-flashing ka. Nalilinis ng maayos yung loob ng makina mo. Kita nyo, medyo maitim pa nga yung langis Kung sinalina mo agad yan ng paborito mong langis, parang nasayang lang yung bagong langis na ilalagay mo. Punta na nga ako dito sa pagtanggal ng lumang oil filter. Gagamit lang naman kayo dyan ng oil filter rinse para maluwagan nyo nga itong lumang oil filter. Pipihitin nyo lang naman pakaliwa itong oil filter. At pag maluwag na yan, pwede nyo nang kamayin yan sa pagtanggal nga nitong lumang oil filter. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pinipihit ko pakaliwa itong lumang oil filter para matanggal ko na. At after nyo nga matanggal itong lumang oil filter, nakita nyo, di ba, tumutulo pa dyan yung langis. Siyempre, pag ganyan, wag mo munang ilalagay yung bagong oil filter. Hintayin mo munang maubos yung tumutulong langis dito sa pagkakabitan mo ng bagong oil filter. At pag wala na, pwede mo na ngayon punasan yan mga boss. Ayan punasan mo ng malinis na basahan itong pagkakabitan mo ng oil filter. Siyempre, dapat kung may mga tumigas na langis dito sa parte ng paglalagyan mo ng oil filter, tanggalin mo yun. At pag okay na, bago mo ilagay itong bagong oil filter, dapat yung o-ring yan, pinahiram mo ng langis. Para pag hinigpitan mo nga itong bagong oil filter, hindi pumilipit yung o-ring niya. Sa paghigpit naman na gagawin mo, kung kaya ng kamay mo para higpitan nga itong bagong oil filter, pwede. Pero kung hindi mo kaya, katulad ko mga boss, medyo alanganin ako sa paghigpit kasi masikip yung position Kaya gumamit ako dyan ng oil filter wrench. Siyempre naman, pag gumamit kayo ng oil filter wrench, dapat huwag naman sobra-sobra sa paghigpit. Baka naman masira yung o-ring niyan.
tandaan nyo, yung gasket niyan, goma lang. Yun nga, yung tinatawag kong o-ring. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dito sa bagong oil filter, gamit ka ng basahan. Punasan mo itong oil pan bago mo ilagay yung drain plug. Ayan mga boss, so makikita nyo, pinunasan ko na itong pagkakabitan ko ng drain plug. At pag okay na, ipakapit mo na ngayon itong drain plug sa thread nga nitong oil pan. At pag kumapit na yan, pwede mo na ngayon gamitan yan ng box wrench na number 17. Alanganin yung position ko mga boss. Iayos ko muna itong forma ko sa paghigpit. Baka mamaya hindi ko mahigpitan ng maayos eh. Yan mga boss, higpitan mo na ngayon itong drain plug ng maayos. O dahil sa okay na, punasan mo ngayon itong pinagkabitan mo ng drain plug. Siyempre, kasama na dyan yung oil pan. Tapos, pwede ka na ngayon bumalik dito sa ibabaw ng makina mo. May nakaredy si customer na 6 liters. Pero wag nyo munang isasalin lahat yun. Siyempre, sa pagsalin nyo ng langis, lagi kayong gagamit ng dipstick. Oo, nandun na tayo. Alam nyo nga yung capacity ng langis ng makina mo. Ang problema, sigurado ka ba na na-drain mo lahat ng langis dito sa loob ng makina? Eh kung may natira pa rin, baka naman sumobra ka sa pagsalin ng langis. Ayun ang point ko mga boss. Kaya nga pag may nagko-comment sa akin na para bang lahat ng makina alam niya yung capacity ng langis eh. Sa isip-isip ko lang, wala ito. Kung ano yung nabasa niya, ayun na agad yung susundin niya. Eh paano nga kung hindi mo na i-drain lahat? Di sobra-sobra naman yung langis mo. Gagamit ka rin minsan ng common sense, boss. Hindi yung para bang may masabi ka lang. Aralin mo din yung dipstick kung para saan yun. Gaya nito, ito na yung pang-anim na nitro na isasalin ko. Pero hindi ko yan ibubuhos lahat. Magtitira pa rin ako dyan. Tapos hugutin ko na muna itong dipstick niya. Ayan mga boss. Ako kasi ang diskarte ko, masusobrahan ko ng kaunti dito sa dipstick niya. Ayan o, kung makikita nyo, tatanggalin ko itong dipstick. After kong matanggal itong dipstick, pupunasan ko yan gamit nga itong basahan. Ayan o, makikita nyo, di ba, pinupunasan ko. Tapos, ibabalik ko itong dipstick. Ayan, kung makikita nyo, itinutusok ko siya ulit. Ayan o, yan, idiin nyo siya. Tapos, hugutin nyo siya ulit para makita nyo ngayon yung level ng langis. Gaya nito mga boss, medyo sumubra ako ng kaunti dito sa pangalawang tuldok ng dipstick niya. Nadya ko talaga yon kasi pag start nitong makina, papasukan pa ng langis yung oil filter. Pero tansyado ko yun syempre. Tapos tanggalin ko na itong imbudo, tsaka ako ngayon ilagay itong cap nitong engine. Pag okay na, mahigpit na yung engine cap niyan, pwede mo na ngayon start itong makina. O di ba kung kayo mag-change oil ng makina nyo, madali lang naman. Dahil nga sa napa-start nyo na itong makina, kung maghintay kayo ng mga 3 minutes man lang na naka-start na itong makina nyo, pag lumagpas na kayo ng 3 minutes, pwede mo na ngayon i-switch off itong makina. Tapos medyo patagalin mo ulit kahit man lang mga 5 minuto. Bunutin mo muna itong dipstick niya. Ay mga boss, kung makikita nyo, binunot ko na itong dipstick. Punasan nyo ulit yan. Ayan o, makikita nyo, di ba, pinupunasan ko. Basta, ano muna, palipas muna kayo ng mga 5 minuto o kaya 3 minuto, pwede rin. Tsaka mo ngayon, ibalik na itong dipstick para sigurado ka na yung langis nakababa na. Para pagsukat mo kahit papano, malapit ka sa katotohanan. O, ayan o, hugutin ko na yung dipstick, di ba? Nakita nyo, di ba, sinuksok ko yung dipstick, hinugot ko na siya. O makikita mo ngayon pag kulang. Sakto lang oh. Wala naka-on-site, naka-on-site. Eksakto lang. Dahil sa okay naman na ito sa dipstick niya, naka-level na mga boss, kumbaga naka-full na dito sa dipstick. Siyempre, inabisuhan ko pa rin si customer na pagdating niya sa bahay, check upin niya ulit yung sukat ng langis niya. O, pa-start ko na itong makina. Ha? Kaya ako naman binagalan itong paggawa ko ng video mga boss sa pag-chisel ko nga sa ganitong klaseng sasakyan dahil nga sa may nag-request, pasensya na kayo kung hinabaan ko para daw mas maintindihan niya. Kasi nga ang goal ko, matuto kayo mag-change oil sa mga sasakyan nyo para hindi na kayo naiisahan, hindi na kayo papagastos ng malaki at higit sa lahat, nakakatipid kayo. Mag-road test na nga kami ni customer mga boss dahil nga sa ito talaga yung malaking problema niya. Kapag napapadaan daw siya sa mga lubak-lubak, nakakarinig daw siya ng lagutukan dito sa passenger side. Hindi niya lang masabi sa akin kung sa likuran o sa harapan. Basta nakakarinig lang daw siya ng ingay. Diba tayo? Kanan? Dito tayo. Oo, kasi wala nang lubak dito eh. Dito sa pag-road test namin mga boss, kailangan talaga maghanap kami ng
totoong lubak-lubak na sunod-sunod kasi doon lang daw lumalabas yung ingay. Kapag yung lubak-lubak na madadaanan niya talagang straight kahit man lang mga 5 metro. Pag nalubak ka, takot, ganon. Oo, sir. Pag nadaan ako sa rough road. Sa likod mo naririnig. Ayan. Yan. Wala. Manhole yung tumunog. Manhole yung tumunog eh. Yan ang problema mga boss, yung mga ganyang klaseng lubak na maliliit lang, hindi siya lumalabas. Ay, mga ganyan. Wala ah. Yun, sir. Narinig ko, sir. Mga lagitik. Hindi ko narinig eh. Ganito na lang, ituro mo na lang sa akin sa banda pagdating natin doon ha. Sige, sir. Narinig mo yung lagitik, hindi mo rin masabi sa akin kung saan. Wala din yun. Wala akong marinig eh. Minsan kasi mga boss, sa pag-rotis na ginagawa ko, kasama ko yung customer, naririnig niya yung tunog, minsan hindi ko naririnig. Tapos tatanungin ko yung customer kung saan parte yung tunog na nag-iingay, hindi niya rin masabi kung sa likod o sa harap. Kaya doon ako minsan nahihirapan. Yan. Pag na-humps na wala. Pag na-humps, yan humps. Hindi, sir, eh. Wala. Talagang pag rough road lang. Rough road lang, sir. O di ba ayon kay customer, sa humps walang lumalabas na ingay, pero pag dumaan siya sa rough road, doon lang lumalabas yung ingay dito nga sa pangilalim niya. Ang masakit dito lang daw sa driver side, yung sa pwesto ko, papunta ng likuran. Kaya ang ginawa ko dyan, sa right side lang ako nag-check up. Iniikot-ikot ko itong gulong mga busok. Makikita nyo, yan ginagalaw-galaw ko itong gulong niya. Wala namang akong naririnig na ingay. Kaya lang mga boss, dahil nga sa mahaba pa itong video, ito troubleshoot ko pa ito kung saan ang galing nga yung sinasabi ni customer na ingay. Pakiabangan na lang sa part 2. Tandaan nyo mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo, makakakuha kayo ng idea na hindi na kayo mapapagastos pa. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana lang wag nyo namang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Kung sakali mang nakapanood kayo dito sa video, maraming salamat.